isang pirma at naibenta ang kanyang kaluluwa. Habang ang ama niya ay nag-aagaw buhay, ang madrastang si Carmen ay nagpapakasasa sa kanilang nakaw na yaman. Linisin mo ang sapatos ko. Malamig na utos ni Juancho. Tinapakan ang kanyang dangal. Ngunit sa halip na umiyak, humigpit ang hawak ni Marian sa basahan. Magsisimula siya sa putik upang bawiin ang lahat. Kakayanin ba niyang lunukin ang pride para sa buhay ng ama? Huwag kang mag-ilusyon na asawa kita sa pamamahay na ito, Marian. Isa ka lamang bayad na utusan upang tustusan ang paghinga ng ama mo sa ospital. Malamig at walang bakas ng awa ang tinig ni Juancho na umalingaw-ngaw sa kabuuan ng malawak na sala. Unti-unting umangat ang paningin ni Marian mula sa maginaw na sahig na marmol. Punit na ang laylayan ng kanyang mamahaling bestida na bahira na ng alikabok at dumi ang dating makinis at inaalagaang balat. Nakaluhod siya. Mahigpit na nakakuyom ang mga nanginginig na daliri sa isang maruming basahan na inihagis sa kanya kanina lamang, kasama ng isang gusot at kupas na uniforme ng katulong. Sa halip na isang mainit na pagtanggap sa gabi ng kanilang sapilitang kasal, ang ibinigay ng lalaking nasa kanyang harapan ay ang matalim na katotohanan ng kanyang pagkabagsak. Tila may mga nakikitang kamay na mahigpit na sumasakal sa lalamunan ng dalaga. Gusto niyang sumigaw, gusto niyang tumayo at isumbat sa lalaki ang lahat ng pangarap at kalayaan na ninakaw nito sa kanya sa loob lamang ng isang gabi. Ngunit walang kahit anong tinig na lumabas sa kanyang mga namumutlang labi. Tanging ang mainit na luha, ang sunod-sunod na naglandas sa kanyang pisngi, nahulog at tahimik na dumampi sa ibabaw ng kanyang brilyanteng singsing. Ang singsing na ito, ang huling piraso ng kanyang nakaraan. Isang nakaraang tila isang malayong panaginip na lamang na ngayon, na manhid ang kanyang mga tuhod sa tagal ng pagkakasalampak sa sahig. Ang bawat paghinga niya ay may kasamang mabigat na kirot. Wari ba'y may mga karayom na walang awang tumutusok sa kanyang dibdib. Tinalikuran siya ni Juancho ng walang kahit anong pag-aalinlangan o paglingon. Iniwan siya nitong mag-isa sa gitna ng madilim at nakabibinging katahimikan ng mansyon. Sa kabilang dulo ng linya ng kanyang isipan, umalingaw-ngaw ang banta ng lalaki na ipapatigil ang life support ng kanyang ama kung hindi siya susunod. Walang pagpipilian, sinimulan ni Marian ang pag-ikot ng basahan sa sahig. Ang kanyang mga kamay na sanay sa paghawak ng mga malalambot na tela at pagmamaneho ng magagarang sasakyan ay ngayoy namumula at unti-unting nasusugatan sa magaspang na hibla ng basahan at sa tapang ng sabong panlinis. Sa bawat mariing kuskos niya sa sahig, nadarama niya ang unti-unting pagkadurog ng kanyang pagkatao, kasabay ng pilit niyang paglunok sa kanyang natitirang dangal. Nang matapos ang nakakapagod at mapanghamak na gawain, gumapang ang kanyang mabibigat na paa patungo sa isang maliit na silid sa pinakailalim na bahagi ng mansyon. Wala itong maayos na bintana, tanging isang manipis na higaan at isang malamlam na bumbilya ang nagbibigay ng liwanag sa madilim na kwarto. Binalot niya ang kanyang sarili sa isang manipis na kumot. Nanginginig ang buo niyang katawan, hindi lamang sa lamig na tumatagos sa kanyang mga buto, kundi pati na rin sa matinding takot sa kung ano pa ang kayang gawin ni Juancho sa kanya bukas. Basag ang katahimikan ng gabi nang biglang magliwanag at yumanig ang kanyang telepono na nakatago sa bulsa ng kanyang palda. Isang tawag iyon mula kay Doña Carmen. Agad niya itong sinagot, umaasang makakarinig ng salita ng pag-asa. Sa kabilang linya, pumailan lang ang humihikbi at basag na tinig ng kanyang madrasta. Marian, anak ko, patawarin mo ako at wala akong magawa. Umiiyak na pahayag ni Doña Carmen, ang boses ay puno ng pighati. Si Juancho, ang demonyong yon, ang dahilan ng lahat ng ito. Siya ang nagmanipula sa mga dokumento ng negosyo ng papa mo, kaya ito inatake sa puso. Kinuha niya ang lahat sa atin, anak. Ginawa kanyang asawa para tuluyan tayong tapakan at walang maiwan sa atin. Ang mga salitang iyon ay tila isang malakas na lason na mabilis na gumapang sa bawat ugat sa katawan ni Marian.
Ang kanyang kalungkutan at awa sa sarili ay mabilis na umurong, napalitan ng isang nag-aapoy at nakakapasong puot. Humigpit ang pagkakahawak niya sa telepono. Halos bumaon ang kanyang mga kuko sa sariling palad. Ang lalaking natutulog sa itaas ng mansyong ito ay hindi lamang isang malupit na amo. Siya ang mismong pumatay sa kinabukasan ng kanyang pamilya. Saktong pagbaba niya ng tawag, isang mensahe ang pumasok sa kanyang telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Nakatitig siya sa screen, binabasa ang maiikling salita na nagpatigil sa pagtibok ng kanyang puso. Nasa loob ng mansyong yan ang ebidensya kung sino talaga ang pumatay sa negosyo ng ama mo. Napatingin si Marian sa madilim at malamig na pasilyo ng silong. Ang kanyang mga mata ay unti-unting nawalan ng takot at napalitan ng isang malamig na determinasyon. Hihintayin ba niyang lamunin siya ng kadiliman ng bahay na ito hanggang sa mawalan siya ng hininga? O gagamitin niya ang mismong kadiliman upang hanapin ang katotohanan at singilin ng hustisya ang mga taong nagpabagsak sa kanila? Sinag ng araw ang unang bumati kay Marian, ngunit wala itong dalang init sa nanlalamig niyang kaluluwa. Bumangon siya mula sa manipis na kutsyon, ramdam ang kirot sa bawat kasukasuan ng kanyang katawan. Namumula pa rin at mahapdi ang kanyang mga palad dahil sa magaspang na basahan kagabi. Nang marahan niyang buksan ang pinto ng kanyang maliit na silid upang magsimula sa panibagong araw ng kalbaryo, tumambad sa kanya ang isang maliit na tubo ng gamot sa sugat na maayos na nakapatong sa isang malinis na panyo. Inangat niya ang kanyang paningin at nakita ang likod ng isang matandang babae na naglalakad palayo patungo sa kusina. Siya si Nanay Rosa, ang mayordoma ng mansyon. Walang anumang salitang binitiwan ang matanda, ngunit ang simpleng pag-iiwan ng gamot ay isang tahimik na patunay na sa loob ng malamig na impyernong ito, may isang pusong nakauunawa sa kanyang pinagdadaanan. Gusto ng senyor ng itim na kape, walang asukal. Mabilis na utos ng isa sa mga nakababatang katulong nang makapasok si Marian sa kusina, sabay tulak ng isang porselanang tasa sa kanyang harapan. Habang nagtitimpla, bumalik sa isipan ni Marian ang mapanlait na tinig ni Juancho at ang umiiyak na mukha ng kanyang ama sa ospital. Isang matinding alon ng galit ang sumakop sa kanyang dibdib. Sa halip na kape lamang, kumuha siya ng isang malaking kutsara ng asin at ibinuhos ito sa umuusok na inumin. Hinalo niya ito ng madiin. Umaasang ang alat nito ay magpapakita ng kahit kaunting paglaban sa diktador na nag-aari ng bahay na ito. Dinala niya ang tasa sa malawak na hapagkainan kung saan nakaupo si Juancho, seryosong nagbabasa ng mga dokumento. Ibinaba niya ang kape nang may kaunting diin. Inangat ni Juancho ang kanyang mga matang kasing dilim ng gabi at walang mababasang anumang emosyon. Dinampot ng lalaki ang tasa at humigop. Hinintay ni Marian na maibugan nito ang kape. Hinintay niyang sumigaw ito at magalit. Ngunit nanatiling tahimik si Juancho. Hindi nagbago ang reaksyon sa mukha nito. Nakatitig lamang ang lalaki sa mga mata ni Marian habang sunod-sunod na nilulunok ang maalat at mapait na likido hanggang sa maubos ito. Pagkatapos, ibinaba nito ang tasa ng marahan. Linisin mo ang pool area pagkatapos nito. Tanging sinabi ni Juancho bago tumayo at umalis, iniwan si Marian na nakatayo at lito sa kung bakit tinanggap ng lalaki ang kanyang tahimik na paghihiganti ng walang sumbat. Pagsapit ng hapon, habang nagkukunwaring nag-aayos ng mga tuwalya sa laundry area, muling nakipag-usap si Marian kay Doña Carmen gamit ang kanyang itinatagong telepono. Marian, kailangan mong maging matatag. Isa siyang halimaw na walang ibang gusto, kundi ang kinin, ang lahat ng pinaghirapan ng papa mo. Umiiyak na pahayag ng madrasta sa kabilang linya. You have to trust me, anak. Ako lang ang kakampi mo ngayon. Napakagatlabi si Marian. Awang-awa sa babaeng itinuring na niyang tunay na ina. Subalit sa gitna ng madramang paghikbi ni Carmen, umabot sa pandinig ni Marian ang isang pamilyar na ingay mula sa background ng tawag.
Narinig niya ang mahigpit na paghugot ng tapon mula sa isang mamahaling bote na sinundan ng marahan at eleganteng pag-agos ng likido patungo sa isang basong kristal. Tila ba may nagbubukas ng alak upang magdiwang habang siya ay nagdurusa. "Tita, umiinom ba kayo ng wine?" Nag-aalangang tanong ni Marian. Nagkaroon ng mabilis na katahimikan sa kabilang linya bago muling nagsalita si Carmen. Ang boses ay mas ginawang kaawa-awa. "Pampatulog lang ito, anak. Hindi kinakaya ng konsensya ko na nandyan ka habang ako ay walang magawa. Listen to me carefully, Marian. Pumasok ka sa pribadong opisina ni Juancho ngayong gabi. Hanapin mo ang asul na folder sa kanyang drawer. Naroon ang mga pekeng kontrata na ginamit niya para pabagsakin ng papa mo. We need that to put him in jail." Pinatay ni Carmen ang tawag. Naiwan si Marian na nakatitig sa kawalan. Ang kalituhan niya kay Juancho at ang maliliit na pagdududa ay mabilis na tinabunan ng pangangailangang iligtas ang kanyang ama. Kung ang asul na folder ang susi sa kanyang kalayaan, gagawin niya ang lahat makuha lamang ito. Nagtapos ang gabi sa tahimik at dahan-dahang pag-ikot ng hawakan ng pinto sa madilim na pasilyo, kung saan naghihintay ang opisina ng lalaking nagkulong sa kanya. Ang malamig na hawakan ng pinto ay tila yelo sa nanginginig na palad ni Marian. Pigil ang kanyang hininga habang unti-unting pinipihit ang seradura ng pribadong opisina. Ngunit bago pa man niya tuluyang mabuksan ito, isang anino ang mabilis na lumukob sa pasilyo. Ang mga mabibigat na hakbang na nagmumula sa hagdanan ay nagpabilis sa pintig ng kanyang puso. Wari ba'y lalabas ito sa kanyang dibdib? Mabilis niyang binawi ang kanyang kamay at nagkunwaring pinapagpagan ang plorera sa gilid ng pinto. Lumitaw si Juancho mula sa dilim. Ang suot nitong kurbata ay maluwag na at ang mga mata ay bakas ang matinding pagod na tila galing sa isang walang katapusang pakikidigma. Nilagpasan lamang siya ng lalaki na hindi man lang nag-abala na bigyan siya ng kahit isang sulyap at tuluyang pumasok sa loob ng opisina. Nabigo si Marian sa kanyang misyon at ang bigat ng pagkabigo ay sumabay sa panghihina ng kanyang mga tuhod. Kinaumagahan, natagpuan ni Marian ang kanyang sarili sa gitna ng mainit at abalang kusina. Sa halip na ang mga dati niyang gawaing panlinis, iniabot sa kanya ni Nanay Rosa ang isang palayok at mga sariwang sangkap. Malumanay na inutusan siya ng matandang mayordoma na magluto ng sinigang na baboy para sa hapunan ng senyor. Ayon kay Nanay Rosa, iyon daw ang paboritong lutuin ng yumaong ama ni Juancho, isang pagkaing nagbibigay rito ng kaunting ginhawa sa gitna ng napakaraming problema sa kumpanya. Ngunit ang isip ni Marian ay tila lumilipad papalayo sa kusina. Ang bawat paghiwa niya sa mga kamatis at sibuyas ay sinasabayan ng matinding pag-aalala kung paano niya makukuha ang asul na folder na ipinapahanap ng kanyang madrastang si Carmen. Dahil sa labis na pagkabagabag, hindi niya namalayan na natutuyuan na ng sabaw ang palayok. Ang asim ng sampalok ay mabilis na humalo sa mapait at masangsang na amoy ng nasusunog na karne mula sa ilalim ng lutuan. Nang mahimasmasan siya, huli na ang lahat. Sunog ang hapunan at ang sabaw ay naging kasing itim ng kanyang kinabukasan. Inihanda niya ang hapagkainan nang may matinding kaba at pag-asa. Umaasa si Marian na ang pagkakamaling ito ang magiging mitya upang sumabog sa galit si Juancho. Gusto niyang sumigaw ang lalaki. Gusto niyang makita ang pagiging halimaw nito upang patunayan sa kanyang sarili na tama ang mga sinasabi ni Carmen. Gusto niyang kamuhian ito ng buong buo upang hindi siya makonsensya sa pagkuha ng mga dokumento. Nang lumabas si Juancho mula sa opisina, ang mukha nito ay lalong namutla sa pagod. Umupo ang lalaki sa kabisera ng mahabang lamesa. Ipinatong ni Marian ang mangkok ng sunog na sinigang sa harapan nito. Nakayuko at naghihintay ng malakas na panunumbat na dudurog sa kanyang pagkatao. Sa halip ng mga salitang nakakasugat, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa hapagkainan. Kinuha ni Juancho ang kutsara, sumandok ng maiitim na sabaw, at isinubo ito.
Pikit matang pinanood ni Marian ang bawat paggalaw ng lalaki. Isang mahinang pag-ubo ang lumabas mula sa lalamunan ni Juancho nang malasahan ang pait at asim ng sunog na pagkain. Ngunit sa labis na pagtataka ng dalaga, hindi nito binitawan ang kutsara. Tahimik at matiyagang inubos ni Juancho ang sabaw, ni walang ipinakitang galit o pagkadismaya. Ang tanging nakita ni Marian ay isang lalaking sobrang nauubusan na ng lakas, isang lalaking tinatanggap ang mapait na inihain sa kanya nang walang anumang reklamo. Ang tagpong iyon ay nag-iwan ng isang malalim na katanungan sa isip ni Marian. Unti-unting binubura ang imahe ng demonyong kinapopootan niya. Habang nagliligpit si Marian sa sala matapos ang hapunan, napansin niya ang itim na leather bag ni Juancho na naiwan sa ibabaw ng sopa. Bahagyang nakabukas ang zipper nito. Muling bumilis ang tibok ng kanyang puso. Baka naroon ang asul na folder. Maingat niyang nilapitan ang bag, palingalinga sa paligid upang siguraduhing walang nakatingin. Nang dahan-dahan niyang ibinuka ang bag, hindi mga peking kontrata o asul na folder ang bumungad sa kanya. Ang nanginginig niyang mga daliri ay nakahawak ng isang makapal na bungkos ng mga resibo. Mga resibo mula sa pinakamahal at pinakapribadong ospital sa bansa. Nakapangalan doon ang kanyang ama. Kumunot ang noo ni Marian habang binabasa ang mga numero, milyon-milyong piso na ginamit para sa mga makabagong gamot at bayad sa mga pinakamagagaling na espesyalista mula sa ibang bansa. At sa ibaba ng bawat papel, malinaw na nakasulat na ang lahat ng yon ay binayaran ng buo in cash. Ang pangalan ng nagbayad ay Juancho. Isang malamig na hanging tila yumakap sa buong pagkatao ni Marian. Bakit magbabayad ang isang halimaw upang buhayin ang taong gusto nitong sirain? Bakit inililihim ni Juancho ang mga sakripisyong ito habang hinahayaan nitong isipin niya na isa itong walang pusong mamatay tao? Ang puot na maingat niyang inaalagaan ay biglang nahaluan ng matinding pagkagulat at bumibigat na konsensya. Hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla, isang malaking anino ang tumakip sa liwanag ng sala. Agad na binawi ni Marian ang kanyang kamay mula sa bag, ngunit huli na, nakatayo si Juancho sa di kalayuan. Ang mga mata ay nag-aapoy sa pinaghalong galit at malamig na pagbabanta. Anong ginagawa mo rito? Ang boses ni Juancho ay kasing talim ng patalim. Mabilis itong naglakad palapit at hinablot ang bag mula sa kanyang harapan. Napaatras si Marian, hindi makahanap ng tamang salita na lalabas sa kanyang bibig habang nakatitig sa mga matang nagtatago ng napakaraming lihim. Tinitigan siya ni Juancho mula ulo hanggang paa, isang tingin na nagpababa muli sa kanya sa lupa. Huwag mong pakialaman ang mga bagay na hindi mo naiintindihan, Marian. Gawin mo lang ang trabaho mo at huwag kang manghihimasok sa buhay ko. Mariing utos ni Juancho bago siya tuluyang tinalikuran at naglakad pabalik sa silid nito. Ang matinding pagbagsak ng pinto ni Juancho ay umalingaw-ngaw sa buong mansyon. Naiwan si Marian na nakatayo sa dilim. Pilit na pinag-iisipan kung sino nga ba ang tunay na kaaway at kung sino ang tunay na nagpoprotekta sa kanyang pamilya. Buong araw na binalot ng matinding takot at pagkalito ang puso ni Marian. Upang maiwasan ang matatalim na titig ni Juancho matapos ang komprontasyon nila kagabi, itinuon niya ang buong lakas sa paglalaban ng mga mabibigat na kortina ng mansyon. Hinayaan niyang manlaban ang lamig ng tubig at ang matinding kirot sa kanyang mga namamagang braso, umaasang matatakpan ng pisikal na pagod. Ang walang tigil na pag-ikot ng mga katanungan sa kanyang isipan. Subalit hindi na kinaya ng kanyang katawang sanay sa ginhawa ang sunod-sunod na pagmamalupit ng tadhana. Pagsapit ng gabi, tuluyan nang bumigay ang kanyang lakas. Isang matinding lagnat ang gumapang sa kanyang sistema. Pinanghihina ang bawat kasukasuan niya hanggang sa hindi na siya makatayo. Sa loob ng madilim at malamig na silid sa silong, nakabaluktot si Marian habang nanginginig sa ilalim ng manipis na kumot. Ang katahimikan ng gabi ay binasag ng marahang pagbukas ng pinto. Pumasok si Nanay Rosa.
Dala ang isang mangkok ng umuusok na lugaw na nagpapalabas ng nakakagutom na amoy ng luya at bawang. Umupo ang matanda sa gilid ng higaan, inalalaya ng dalaga na makabangon ng bahagya at sinubuan siya ng may pag-iingat na parang isang tunay na ina. Habang pinagmamasdan ang namumutlang mukha ni Marian, isang malalim na buntong hininga ang pinakawalan ni Nanay Rosa. Tila bumalik ang kanyang gunita, ilang dekada na ang nakalilipas. Sa gitna ng malamlam na liwanag, ikinuwento ng mayordoma ang panahong si Juancho ay isa pa lamang ulilang binatilyo, walang maayos na pamilya at walang malinaw na kinabukasan. Ang ama ni Marian, ang natatanging taong naniwala sa kakayahan nito. Ibinigay ng kanyang ama ang unang malaking puhunan upang makapagsimula si Juancho ng sariling negosyo. Ito ay isang napakalaking utang na loob na nag-ahon sa lalaki mula sa putik ng kahirapan patungo sa rurok ng tagumpay na tinatamasa nito ngayon. Natigilan si Marian, halos hindi malunok ang mainit na pagkain sa kanyang bibig. Paano nangyaring ang lalaking nagbaon sa kanya sa impyernong ito ay ang mismong taong tinulungan ng kanyang ama? Ang mga salitang patuloy na ibinubulong ni Doña Carmen sa kanyang isipan ay unti-unting nawawalan ng bigat at napapalitan ng matinding pagdududa. Kung may ganitong kalaking utang na loob, si Juancho sa kanyang pamilya, bakit niya sinisingil ang mga ito sa pamamagitan ng ganitong kalupitan at pagpapahirap? Bakit niya piniling maging isang halimaw sa halip na isang tagapagligtas? Tiningnan ni Marian ang maamong mukha ng matanda. Nakikita ang sinseridad sa bawat kulubot nito. Sa kauna-unahang pagkakataon, mula nang gumuho ang kanyang mundo at iwan siya sa kawalan, nakaramdam siya ng tunay at walang hinihinging kapalit na kalinga. Nanginginig na inabot ni Marian ang kamay ni Nanay Rosa. Dahan-dahan niya itong idinampi sa kanyang mainit na noo. Isang taimtim na pagmamano upang magpasalamat sa pagmamahal na ipinagkait sa kanya ng sariling madrasta. Napangiti ng malungkot ang matanda. Hinaplos ang magulong buhok ng dalaga bago tahimik na nagpaalam upang makapagpahinga na ito. Nang makatulog muli si Marian dahil sa epekto ng gamot at labis na pagod, naiwan siyang nag-iisa sa dilim. Sa kalagitnaan ng gabi, habang nag-aagaw ang kanyang diwa sa taas ng lagnat at mga masasamang panaginip, naramdaman niya ang marahang paglapat ng isang malamig at basang bimpo sa kanyang nag-iinit na noo. Hindi ito ang magaspang na kamay ng katulong o ang kulubot na palad ni Nanay Rosa. Sinundan ito ng isang pamilyar at matapang na amoy ng mamahaling pabango ng lalaki, ang mismong amoy ng lalaking pilit niyang iniiwasan buong araw. Isang malaki at mainit na kamay, ang maingat na nag-ayos ng kumot sa kanyang nanginginig na balikat, tinitiyak na balot siya, bago tuluyang humakbang palayo sa dilim. Ang amoy ng sandalwood na naiwan sa kanyang unan ay patuloy na yumakap sa kanya hanggang sa pagdating ng umaga. Nag-iiwan ng isang tahimik na tanong sa kanyang naguguluhang puso. Nang imulat ni Marian ang kanyang mga mata, ang mabigat na lagnat na sumakal sa kanya kagabi ay tuluyan ng humupa. Tanging ang malamig na pawis sa kanyang noo at ang mahapding lalamunan ang naiwang bakas ng kanyang pagkakasakit. Wala na ang malaking anino na nag-aruga sa kanya sa gitna ng kadiliman, ngunit sa maliit at maalikabok na mesa sa tabi ng kanyang higaan, tahimik na nakapatong ang isang baso ng tubig at isang tableta ng gamot. Ang pamilyar na amoy ng sandalwood na nanunuot sa kanyang unan ay patuloy na nagpapagulo sa kanyang isipan. Paano magagawang mag-alaga ng isang taong itinuturing siyang alipin? Ngunit bago pa man niya lubusang mahimay ang mga sagot, ang panginginig ng kanyang itinatagong telepono mula sa ilalim ng kutsyon ay nagpabalik sa kanya sa malupit na realidad. Bumulaga sa screen ang pangalan ni Doña Carmen. Nang sagutin niya ito, wala na ang maamong paghikbi ng kanyang madrasta. Ang pumalit ay isang boses na puno ng desperasyon at matalim na banta. "Marian,
Wala na tayong oras. Tumawag ang ospital. Puputulin na raw nila ang life support ng papa mo kung hindi tayo makakapagbayad ng buo bukas. Nanginginig, ngunit tila may diin ng panunumbat na pahayag ni Carmen. Kailangan kong makuha ang USB at ang asul na folder sa opisina ng demonyong yon ngayong gabi. Kung mabibigo ka, ikaw ang papatay sa sarili mong ama. Ang mga salitang yon ay parang mga punyal na sabay-sabay na itinarak sa dibdib ng dalaga. Namatay ang linya at kasabay nito ay ang pagguho ng kanyang pag-aalinlangan. Wala siyang pagpipilian. Ang buhay ng kanyang ama ay nakasabit sa isang manipis na sinulid at siya lamang ang makakapigil sa tuluyang pagkalagot nito. Binalot niya ang sarili sa makapal na pambalot at tahimik na humakbang palabas ng kanyang silid. Ang bawat paglapat ng kanyang mga paa sa malamig na marmol na sahig ng pasilyo ay parang mga nakakabinging kaba na umaalingaw-ngaw sa kanyang sariling pandinig. Ang buong mansyon ay tila isang natutulog na higante, naghihintay na magising at lamunin siya ng buo. Nang marating niya ang pinto ng pribadong opisina ni Juancho, laking gulat niya nang mapansing hindi ito nakakandado. Dahan-dahan niya itong itinulak, pinipigilan ang sariling hininga. Madilim sa loob at tanging ang maputlang liwanag ng buwan mula sa malaking bintana ang nagsisilbing tanglaw niya. Nangapa siya patungo sa malaking mesa ng lalaki. Nanginginig ang kanyang mga kamay habang binubuksan ang bawat drawer. Sa pinakailalim na bahagi, nahagip ng kanyang mga daliri ang isang malamig na metal, ang USB, at sa ilalim nito ay ang asul na folder na mahigpit na ipinapahanap ng kanyang madrasta. Ngunit habang hinahatak niya ang mga ito palabas, may ilang makakapal na dokumentong sumabit at nahulog sa ibabaw ng mesa. Itinapat niya ang mga papel sa sinag ng buwan upang mabilis na ayusin. Ngunit ang mga pamilyar na logo ng bangko sa bawat pahina ay nagpatigil sa kanyang paggalaw. Nanlaki ang mga mata ni Marian. Ang kanyang paghinga ay naging mabigat at sunod-sunod. Isa itong serye ng mga bank transfer mula sa pinakamalaking pondo ng kumpanya ng kanyang ama. Ang malaking halagang nawala na naging sanhi ng kanilang pagkalugi at pagkabaon sa utang ay hindi napunta sa mga peking kumpanya ni Juancho. Ang kanyang nanginginig na mga daliri ay marahang hinaplos ang pangalan nang tumanggap ng milyon-milyong pera sa bawat transaksyon. Malinaw at walang dudang nakasulat ang pangalan ni Doña Carmen de la Fuente. Ang babaeng umiiyak sa telepono, ang babaeng nagsabing siya lamang ang kakampi niya. Ang mismong ahas na umubos sa yaman ng kanilang pamilya. Isang matinding pagkahilo ang umatake kay Marian. Ang katotohanan ay tila isang matapang na asido na mabilis na tumunaw sa lahat ng kanyang mga paniniwala. Nilinlang siya. Pinaglaruan siya ng taong pinagkakatiwalaan niya. At habang pilit niyang isinisiksik sa kanyang utak, ang karumaldumal na kataksilang ito, ang matalim na pagbukas ng mga ilaw sa kisame ay mabilis na bumura sa mga anino ng kwarto. Napapikit si Marian sa sobrang liwanag. Nang imulat niya ang kanyang mga mata, nakatayo sa hamba ng pinto si Juancho. Ang tindig nito ay naguutos ng matinding kapangyarihan. Ang mga mata ay kasing lamig ng yelo, ngunit may nagtatagong puot na pilit kinikimkim. Walang salitang namutawi sa mga labi ng lalaki, ngunit ang bawat hakbang nito palapit sa kanya ay tila pagbagsak ng maso sa pag-asa ni Marian. Hindi siya makagalaw. Nakatitig lamang siya sa asawa niyang pilit niyang itinuring na kaaway. Huminto si Juancho sa kanyang harapan. Tiningnan nito ang mga luhang nagsisimula nang mamuo sa mga mata ng dalaga, pababa sa mga dokumento ng pagnanakaw at sa USB na mahigpit na hawak ng kanyang nanginginig na mga kamay. Maingat ngunit mariing inabot ni Juancho ang metal na hawak niya. Ibibigay mo ba yan sa ahas na pumatay sa pamilya mo? Ang boses ni Juancho ay isang mababang bulong, ngunit ang bigat nito ay sapat na upang tuluyang gumuho ang mundo ni Marian. Ang pagluwag ng hawak ng dalaga ay nagpahulog sa maliit na bagay na naglalaman ng katotohanan. Ang mataginting na tunog ng pagbagsak ng USB sa makintab na sahig.
ay tila tuldok na nagtapos sa kanyang mga ilusyon at naging hudyat ng pagsisimula ng pinakamasakit na bahagi ng kanyang paggising. Pinulot ni Juancho ang malamig na USB mula sa sahig, kasama ang mga nagkalat na papel, at mabigat na inilapag ang mga ito sa ibabaw ng kanyang mesa, sa mismong ilalim ng maliwanag na ilaw. Wala na ang nagtatagong emosyon sa kanyang mga mata. Ang natira lamang ay ang hubad at malupit na katotohanan na matagal niyang kinimkim. Basahin mo ng buong linaw, Marian. Mariing utos ng lalaki. Ang boses ay nagtataglay ng talim na kayang humiwa sa pinakamatigas na bakal. Tingnan mo kung paano inubos ng babaeng pinag-aalayan mo ng luha, ang dugo at pawis ng iyong ama. At hindi lamang pera ang ninakaw niya. Unti-unti niyang nilason ang katawan ng iyong ama gamit ang mga pekeng gamot na isinalin niya sa mga lalagyan ng bitamina upang masigurong hindi na ito gigising pa at malaya niyang maaangkin ang buong kumpanya. Tila tumigil ang pag-ikot ng mundo ni Marian. Ang hangin sa loob ng opisina ay naging napakabigat. Halos hindi na siya makahinga. Ang bawat pahina ng bank transfer na naglalaman ng lagda ni Doña Carmen ay isang sampal na gumising sa kanyang natutulog na isipan. Bumalik sa kanyang gunita ang mga pagkakataong pinipilit ng madrasta na ito lamang ang magtimpla ng inumin ng kanyang ama. Ang mga matatamis ng ngiti nito, ang mga mapagkalingang haplos, lahat ay isang nakakasukang pagpapanggap. Bakit? Nanginginig na tanong ni Marian. Ang boses ay basag at halos hindi lumabas sa kanyang tuyong lalamunan. Bakit mo kailangang gawin akong asawa? Bakit mo ako pinahirapan ng ganito kung alam mo naman pala ang totoo? Isang malalim at mabigat na paghinga ang pinakawalan ni Juancho. Ang malamig niyang paningin ay unti-unting napalitan ng isang mapait na kalungkutan, isang ekspresyon ng taong pumasa ng daigdig ng mag-isa. Dahil kung hinayaan kitang manatili sa palasyo mo, ikaw ang susunod na papatayin ni Carmen. Kailangan kong kunin ang lahat ng yaman mo sa papel dahil iyon ang naglalagay ng target sa likod mo. Kailangan kong maging demonyo sa paningin mo at itago ka rito, gawing isang alila, upang isipin ng madrasta mo na wala ka ng halaga at hindi ka nabanta sa kanyang mga plano. Humakbang si Juancho palapit sa kanya. Ang mga mata ay nakatitig ng diretso sa naguguluhang kaluluwa ng dalaga. At higit sa lahat, Marian, kailangan kong durugin ang pagiging prinsesa mo. Kailangan mong matutong mabuhay sa putik. Dahil sa mundong ginagalawan ng mga kalaban natin, ang mga mahihina at bulag ay kinakain ng buhay. Ang mga huling salita ni Juancho ang tuluyang nagpabagsak sa mga tuhod ni Marian. Sumadsad siya sa malamig na sahig na marmol. Ang matinding hiya at pagsisisi ay parang kumukulong tubig na ibinuhos sa kanyang buong pagkatao. Kinamuhian niya ang lalaking nagbayad ng milyon-milyon para dugtungan ang buhay ng kanyang ama. Ipinagtimpla niya ng maalat na kape at pinakain ng sunog na pagkain ang taong naging pananggalang niya laban sa kamatayan. Napahagulgol si Marian ng mapait, isang pag-iyak na nagmumula sa pinakasulok ng kanyang nadurog na puso. Isinusumpa ang sariling kawalang muwang. Hindi siya sa pilitang itinayo ni Juancho. Alam nitong kailangan niyang ilabas ang lason ng panlilinlang. Sa halip, tahimik na hinubad ng lalaki ang kanyang suot na makapal na coat. Dahan-dahan at buong pag-iingat niya itong ipinatong sa nanginginig na mga balikat ni Marian. Ang init na nagmumula sa kasuotan ay parang isang tahimik na pangako na sa kabila ng pagguho ng kanyang mundo, may isang taong mananatiling nakatayo upang protektahan siya. Sa kalagitnaan ng kanyang paghikbi, biglang nayanig at naglabas ng matinding liwanag ang teleponong nakatago sa kanyang bulsa. Kinuha niya ito gamit ang mga daliring nanghihina. Nakarehistro sa screen ang pangalan ni Doña Carmen. Tiningnan niya si Juancho na tumango lamang ng marahan bilang pag-apruba. Nang pindutin niya ang sagot at idikit ang telepono sa kanyang tainga, wala na ang nagkukunwaring pag-iyak. Umaling-awngaw ang isang malamig,
seryoso, at nagmamadaling boses na nagpatindig ng lahat ng balahibo sa kanyang katawan. "Anak, nakuha mo na ba ang mga papeles?" tanong ni Carmen. Ang tinig ay puno ng kasakiman. "Papunta na ang mga tauhan ko dyan sa mansyon upang tapusin ang trabaho at iligpit ang asawa mo. Siguraduhin mong nakabukas ang pintuan sa likod." Ang nakakakilabot na linya mula sa telepono ay patuloy na gumuhit sa tahimik na gabi, nagdadala ng babala na ang tunay na bagyo ay papasok na sa loob ng kanilang tahanan. Pinunasan ni Marian ang kanyang mga luha gamit ang likod ng kanyang nanginginig na palad. Ang bawat patak na pinipigil niya ay tila naglalaman ng kanyang huling hibla ng kahinaan. Sa tulong ng mabigat at mainit na coat na ipinatong ni Juancho sa kanyang mga balikat, unti-unting bumalik ang kanyang diwa. Hindi ito ang oras upang magmukmok at kaawaan ang sarili. Ang buhay ng kanyang ama at ang kinabukasan ng lalaking tahimik na nagbuwis ng sariling kaligayahan para sa kanya ay nakasalalay sa kung ano ang isasagot niya sa telepono. Huminga siya ng malalim, pilit na pinatatag ang kanyang boses at muling itinapat ang kagamitan sa kanyang tainga. "Tita," panimula ni Marian, ginagaya ang basag at takot na tono na madalas niyang gamitin noong mga panahong naniniwala pa siya sa kasinungalingan ng madrasta. Wala rito ang asul na folder. Nakakandado ang lahat ng drawer ni Juancho. At gising pa siya. "Hindi ako makakilos ng malaya. Baka mahuli niya ako." Isang matalim at inis na pagbuntong hininga ang umalingaw-ngaw mula sa kabilang linya. "Wala ka talagang silbi, Marian. Kahit kailan ay naging pabigat ka." Bulyaw ni Doña Carmen, tuluyan nang inilalabas ang tunay nitong kulay nang makitang hindi umaayon ang sitwasyon sa kanyang plano. "Sige, magkulong ka na lang sa kwarto mo. Wag na wag kang lalabas kapag dumating ang mga bata ko. Maliban na lang kung gusto mong isama kanila sa hukay ng asawa mo." Namatay ang tawag, nag-iwan ng isang malamig na katahimikan sa loob ng pribadong opisina. Dahan-dahang ibinaba ni Marian ang telepono sa ibabaw ng mesa. Ang kanyang mga mata ay hindi na naglalaman ng takot na katulad ng isang ibong nakulong sa hawla. Sa halip, napalitan ito ng isang nag-aapoy na determinasyon. Tumingala siya at sinalubong ang madilim, ngunit nagmamasid na paningin ni Juancho. Nakita niya ang mabilis na pagbabago sa ekspresyon ng lalaki. Isang pambihirang kislap ng malalim na paggalang. Hindi na ito ang malamig na tingin ng isang amo sa kanyang utusan, kundi ang mainit na paghanga ng isang mandirigma na nakatagpo ng kapwa palaban sa gitna ng digmaan. Bukas ng umaga, matatapos ang lahat ng ito. Mahinahon, ngunit may diin na pahayag ni Juancho. Humakbang ito palapit sa kanya. Ang bawat galaw ay nagpapahiwatig ng pagiging isang matibay na haligi na handang saluhin ang anumang atake. "Ipapadala ko ang lahat ng ebidensyang yan sa kapulisan." Naghintay lamang ako ng pagkakataong maging desperada si Carmen at gumawa ng malaking pagkakamali upang mahuli natin siyang na-corner. Makukulong siya at mababawi ng ama mo ang kumpanyang pinaghirapan niya. Kailangan lang nating makalampas sa gabing ito ng buhay. Tinitigan ni Marian ang mukha ng asawa. Ngayon lamang niya napansin ang matinding pagod na nakaguhit sa ilalim ng mga mata nito, ang mga patunay ng mga walang tulog na gabi upang labanan ang mga demonyong nakapaligid sa kanila, habang siya ay nanatiling bulag at abala sa pagtatanim ng galit. Ibinaling ni Juancho ang kanyang paningin pababa. Napansin nito ang mga kamay ni Marian na nakakuyom sa gilid ng kanyang palda. Dahan-dahan nitong inabot ang mga nanginginig na daliri ng dalaga. Hindi na makinis at malambot ang mga palad na ito na sanay sa mga diamante at mamahaling lotion. Puno ito ng mga makakapal na kalyo, maliliit na hiwa, at namumula dahil sa tapang ng mga sabong panlinis, mga pisikal na marka ng kanyang paghihirap, ngunit siya ring mga patunay ng kanyang kakayahang bumangon. Isang malamlam at taos-pusong lambing ang bumalot sa matipunong mukha ni Juancho.
Marahan niyang inangat ang mga magaspang na kamay ng kanyang asawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata at idinampi ang kanyang mainit na labi sa mga sugatang daliri. Ang bawat paghalik ay walang kalakip na salita, ngunit umalingaw-ngaw ito ng napakalakas sa puso ni Marian. Ito ay isang tahimik na paghingi ng tawad para sa mga luhang pinaiyak niya. Isang malalim na pagkilala sa mga isinakripisyo ng dalaga at isang dalisay na paggalang sa babaeng handang lumaban kasama niya. Naramdaman ni Marian ang isang pambihirang init na mabilis na gumapang mula sa kanyang mga daliri patungo sa kanyang pusong matagal nang pinamanhid ng kalungkutan. Sa pagkakataong yun, tuluyan nang nawasak ang makapal na pader ng pagdududa na namagitan sa kanila. Wala nang mapang-aping amo at walang laban na alila. Wala nang kontratang nagbibigkis sa kanila dahil sa utang na loob. Ang natira lamang ay dalawang kaluluwang dumaan sa apoy. Ngayon ay handang maging kanlungan at lakas ng isa't isa. Ngunit bago pa man nila mayakap ang kapayapaan ng sandaling iyon, isang malakas na pagwasak ng salamin ang umalingaw-ngaw mula sa ibabang palapag ng mansyon. Ang nakabibinging tunog ng nabasag na bintana ay tila mga matatalim na punyal na humiwa sa tahimik at mapayapang gabi. Hindi na hinintay ng mga bayaran ni Carmen na pagbuksan sila ng pinto ng kinasabwat nilang anak-anakan. Nakapasok na ang mga demonyo sa loob ng kanilang tahanan. Ang nakabibinging tunog ng pagkabasag ng salamin mula sa ibaba ay tila isang malakas na hudyat ng kamatayan na umalingaw sa buong mansyon. Sa isang mabilis na pagkilos, hinablot ni Juancho ang braso ni Marian. Wala nang bakas ng pag-aalinlangan sa kanyang mga mata. Tanging ang matinding determinasyon na panatilihing ligtas ang asawa ang natira. Hindi na sila nag-aksaya ng panahon sa mga salita. Mabilis silang lumabas ng opisina at tinahak ang madilim na pasilyo patungo sa isang tila ordinaryong pader sa dulo ng pasilyo. Sa isang pindot ni Juancho sa isang nakatagong switch, bumukas ang isang makitid na pinto patungo sa isang maliit at matibay na silid, isang safe room na sadyang ipinagawa para sa ganitong uri ng panganib. Marian, makinig ka sa akin ng mabuti, bulong ni Juancho. Ang kanyang mga kamay ay mahigpit na nakahawak sa mga balikat ng dalaga habang pilit itong pinapakalma. Huwag kang lalabas dito kahit anong marinig mo sa labas. Manatili kang tahimik. May sapat na hangin dito at hindi nila ito madaling mabubuksan mula sa labas. Nanginginig ang buong katawan ni Marian. Gusto niyang humawak ng mahigpit sa laylayan ng polo ni Juancho at makiusap na huwag siyang iwan, ngunit nakita niya ang bigat ng tungkulin sa mga mata ng lalaki. Kailangang harapin ni Juancho ang mga demonyong pumasok sa kanilang tahanan upang tuluyang matapos ang laban na ito. Tumango si Marian nang may kasamang mabigat na paghikbi at bago pa man tuluyang sumara ang makapal na pinto, naramdaman niya ang mabilis, ngunit madiing pagdampi ng mga labi ni Juancho sa kanyang noo. Isang pangako na babalik ito ng buhay. Sa loob ng safe room, ang katahimikan ay tila isang buhay na nilalang na sumasakal sa kanya. Sa labas, naririnig ni Marian ang mabibigat na yabag ng mga sapatos na naglalakad sa pasilyo, ang mga boses na puno ng pagbabanta, at ang marahas na pagbaligtad ng mga kagamitan sa opisina. Ang bawat kalabog ay tila tumatama sa kanyang sariling dibdib. Ngunit sa gitna ng kanyang matinding takot, isang pamilyar na boses mula sa kanyang nakaraan ang nagpagising sa kanyang diwa. Naalala niya ang kanyang ama, ang kanyang dangal, at ang sakripisyo ni Juancho. Hindi siya pwedeng maging isang biktima na lamang habang buhay. Inikot niya ang kanyang paningin sa maliit na silid hanggang sa mahagip ng kanyang mga mata ang isang lumang landline na nakakabit sa dingding, isang fallback communication system na nakakonekta sa security post ng subdivision at sa malapit na istasyon ng pulis. Nanginginig ang kanyang mga daliri habang dinidiyal ang numero ng emergency. Sa bawat pag-ikot ng dialer, ramdam niya ang bigat ng bawat segundo. Nang sa wakas ay may sumagot sa kabilang linya, pilit niyang pinatatag ang kanyang boses
at ibinigay ang lahat ng impormasyon tungkol sa nagaganap na pagsalakay at ang pangalan ni Doña Carmen bilang utak ng krimen. Samantala, sa labas ng safe room, hinarap ni Juancho ang 3 lalaking armado ng mga bakal at patalim. Walang bakas ng takot sa kanyang tindig habang nakaharap sa mga bayaran ni Carmen. Hindi niya kailangan ng dahas upang ipakita ang kanyang awtoridad. Sa bawat salitang binitawan niya tungkol sa batas at sa parusang naghihintay sa kanila, iunti-unting nababawasan ang lakas ng loob ng mga intruder. Ang tensyon sa hangin ay tila isang kwerdas na malapit ng maputol hanggang sa mapalitan ito ng papalapit na tunog ng mga sirena ng pulis na mabilis na gumagapang mula sa labas ng gate ng mansyon. Pagkalipas ng ilang minuto na tila tumagal ng ilang taon, nakarinig si Marian ng 3 sunod-sunod na katok sa pinto ng safe room. Ang lihim na senyales na silang dalawa lamang ang nakakaalam. Nang bumukas ang pinto, tumambad sa kanya si Juancho. Magulo ang buhok nito, punit ang ilang bahagi ng suot na damit at humihingal sa pagod. Ngunit ang mga mata nito ay puno ng labis na ginhawa. Hindi na nag-isip pa si Marian. Mabilis siyang sumubsob sa dibdib ng lalaki. Niyakap ito ng buong higpit habang ang kanyang mga luha ay mabilis na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Naramdaman niya ang mahigpit na pagyakap ni Juancho pabalik sa kanya. Ang puso nito ay mabilis ding tumitibok. Tila nagdiriwang dahil pareho silang nakaligtas sa gitna ng bagyo. Habang hinihimas ni Juancho ang kanyang likod upang patahanin siya, isang tauhan ng pulis ang lumapit sa kanila. Ang balitang dala nito ay muling nagpatibok ng mabilis sa puso ni Marian. "Senyor, senyorita, may tawag po mula sa ospital." Ulat ng pulis, ang muka ay seryoso. "Nagising na po ang ama ninyo, ngunit may isang babaeng nagpipilit pumasok sa kanyang VIP room at nagwawala. Isang babaeng nagngangalang Doña Carmen." Ang balitang iyon ay tila isang huling hamon na kailangang harapin. Ang ahas ay nasa kuta na ng kanyang ama at hindi sila pwedeng mag-aksaya ng kahit isang sandali. "Hindi mo pwedeng gawin ito sa akin, Marian. Ako ang nag-alaga sa'yo nang mamatay ang nanay mo. Ako ang tumayong ina mo sa loob ng maraming taon." Ang matinis at mapang-abusong tinig ni Doña Carmen ay umaling-awngaw sa puti at malinis na pasilyo ng ospital, bumasag sa kapayapaan ng silid kung saan nagpapahinga ang ama ni Marian. Sa bawat salitang lumalabas sa bibig ng madrasta, ramdam ang matinding pait at ang desperadong pagkapit nito sa kanyang huwad na moralidad. Nakatayo siya sa gilid ng kama. Ang kanyang mga mata ay nanlilisik sa galit, habang ang kanyang nanginginig na kamay ay pilit na iniaabot ang oxygen mask ng matandang lalaki. Nagkukunwaring inaayos ito, ngunit sa katotohanan ay tila may masamang balak. Sa pintuan ng silid, huminto sina Marian at Juancho. Ang halimuyak ng antiseptic at ang malamig na hangin mula sa aircon ay tila lalong nagpabigat sa dibdib ni Marian. Nakita niya ang kanyang ama, ang lalaking dating matikas at puno ng buhay, ngayoy nakahiga at nakikipaglaban para sa bawat hininga. At sa tabi nito ay ang ahas na naging sanhi ng lahat ng kanilang pagdurusa. Isang matinding daluyong ng emosyon ang humampas sa puso ni Marian. Ang kanyang mga tuhod ay nanghina at naramdaman niya ang mabilis na pag-init ng kanyang mga mata. Subalit sa pagkakataong ito, hindi luha ng kahinaan ang pumatak, kundi luha ng isang anak na handang maningil para sa lahat ng ninakaw sa kanila. "Tama na, tita." Mahinahon, ngunit may diin na pahayag ni Marian habang humahakbang siya pumasok sa loob. Ang bawat lapat ng kanyang sapatos sa makintab na sahig ay parang isang deklarasyon ng digmaan. Huwag niyo nang gamitin ang salitang ina dahil kailanman ay hindi niyo naintindihan ang kahulugan yon. Ang isang ina ay hindi nilalason ang taong nagbigay sa kanya ng marangyang buhay. Ang isang ina ay hindi ninanakawan ang kanyang sariling anak upang magpakasasa sa luho. Tumawa ng mapait si Doña Carmen, isang tunog na tila kiskisan ng kalawang na bakal.
You're so ungrateful. Akala mo ba ay madaling pakisamahan ng tatay mo? Ginawa ko ang lahat para sa pamilyang ito. Kung hindi dahil sa akin, wala kang maayos na tahanan. Ang tahanang ibinigay niyo ay isang kulungan ng mga kasinungalingan. Sagot ni Marian, ang kanyang boses ay lalong tumalim. Lumapit siya ng husto sa madrasta, hindi natitinag sa nanlilisik na tingin nito. Nakita ko na ang lahat ng bank transfers, tita. Hawak na ni Juancho ang USB na naglalaman ng ebidensya ng pag-atake niyo sa kumpanya. At alam na rin namin ang tungkol sa mga peking bitamina na ipinapalit niyo sa gamot ni Papa. Katapusan na ng pagpapanggap niyo. Sa sandaling iyon, ang mukha ni Doña Carmen ay nawalan ng kulay. Ang kanyang mga labi ay nanginig sa takot. Ngunit bago pa man siya makasagot, isang mahinang ungol ang nagmula sa kama. Ang ama ni Marian ay dahan-dahang iminulat ang kanyang mga mata. Sa gitna ng labo ng kanyang paningin, ang unang nakita niya ay ang kanyang anak. Ang nanginginig na kamay ng matanda ay pilit na inabot ang palad ni Marian. Ang boses nito, bagaman mahina at paos, ay sapat na upang durugin ang puso ng lahat ng naroon. Ma Marian, anak ko. Ang pagtawag na yon ay tila isang hudyat. Pumasok ang mga pulis na kasunod ni na Juancho. Ang tunog ng mga posas na inilabas ay ang huling musika na naririnig ni Carmen sa loob ng silid na yon. Habang pilit siyang kinakaladkad palabas, patuloy ang kanyang pagsigaw ng mga sumbat at sumpa. Ngunit tinalikuran lamang siya ni Marian. Hindi na kailangan ng dalaga ang anumang paliwanag mula sa babaeng sumira sa kanyang buhay. Humigpit ang pagkakahawak ni Marian sa kamay ng kanyang ama habang nararamdaman niya ang mainit na palad ni Juancho na pumatong sa kanyang balikat. Sa gitna ng puting silid na amoy gamot, tila may isang mabigat na pader na tuluyan ng gumuho. Nakaligtas ba talaga sila sa bagyo? O ito pa lamang ang simula ng mahabang paglalakbay patungo sa paghilom ng mga sugat na iniwan ng nakaraan? 6 na buwan ang mabilis na lumipas na tila mga pahina ng isang aklat na unti-unting nabubuo mula sa mga piraso ng nagdaang bagyo. Ang mansyon na dati ay balot ng lamig at lihim ay ngayoy binabalot na ng init ng sikat ng araw at ng halimuyak ng mga namumukadkad na rosas sa hardin. Sa ilalim ng malaking puno ng narra, nakaupo ang ama ni Marian. Dahan-dahang binubuklat ang mga papeles ng kanilang kumpanya. Bagaman may bakas pa ng panghihina, ang ningning sa kanyang mga mata ay unti-unti nang bumabalik. Isang patunay na ang katarungang ipinaglaban ni na Marian at Juancho ay nagbunga ng kapayapaan. Sa loob ng malawak na kusina, hindi na ang uniforme ng katulong ang suot ni Marian. Nakasuot siya ng isang simpleng bestidang pambahay, ngunit ang kanyang mga kamay ay abala pa rin sa paghahanda ng hapunan. Maingat niyang hinihiwa ang mga gulay para sa sinigang na baboy. Wala nang sunog na amoy na humahalimuyak sa hangin. Sa halip, ang asim ng sariwang sampalok at ang bango ng luya ay malayang naglalakbay sa bawat sulok ng bahay. Ang bawat galaw ni Marian ay puno ng kasiguruhan, isang pagpapakita na ang paghihirap na dinanas niya noon ay nagturo sa kanya ng tunay na kahulugan ng paglilingkod ng may pagmamahal. Pumasok si Juancho sa kusina. Baka sa kanyang mukha ang pagod mula sa maghapong trabaho sa opisina, ngunit agad itong napalitan ng isang banayad na ngiti nang makita ang asawa. Huminto siya sa likuran ni Marian at matagal itong pinagmasdan. May isang mabigat na bagay sa loob ng bulsa ng kanyang suot na coat. Isang bagay na matagal na niyang pinag-iisipan kung kailan ilalabas. Matapos ang hapunan, sa gitna ng katahimikan ng kanilang sala, inilapag ni Juancho Hapu ang isang makapal na asul na envelope sa ibabaw ng mesa. Ang tunog ng paglapat ng papel sa kahoy ay tila isang malakas na kalabog sa pandinig ni Marian. Nang buksan niya ito, tumambad sa kanya ang mga salitang hindi niya inaasahan. Annulment papers. Tapos na ang panganib, Marian. Ligtas na ang papa mo at maayos na ang inyong kumpanya.
Mahinahon ang boses ni Juancho, ngunit may isang hindi maipaliwanag na pait na nagtatago sa bawat pantig. I'm giving you back your freedom. Hindi mo na kailangang manatili rito dahil lamang sa utang na loob o dahil sa isang kontratang pinilit ko sa'yo. You can go back to your old life as if none of this happened. Namanhid ang buong katawan ni Marian. Tinitigan niya ang mga dokumento. Pagkatapos ay tumingin siya sa mga mata ni Juancho. Nakita niya ang sakripisyo ng lalaking ito, ang lalaking handang maging kontrabida sa kanyang paningin para lamang iligtas siya. At ngayon ay handa siyang pakawalan dahil iniisip nitong hindi siya magiging masaya sa piling nito. Ang bawat tibok ng puso ni Marian ay tila sumisigaw ng katotohanan. Dahan-dahan, sa harap ng naguguluhang paningin ni Juancho, hinawakan ni Marian ang mga papeles. Sa isang mabilis at madiing pagkilos, pinunit niya ang mga ito ng paulit-ulit hanggang sa maging maliliit na piraso na lamang na nagkalat sa sahig. Ang bawat tunog ng pagkapunit ng papel ay tila musika ng pagpapalaya sa kanyang sariling damdamin. I don't want that kind of freedom, Juancho, bulong ni Marian. Ang kanyang mga mata ay nagniningning sa gitna ng namumuong luha. Ang lumang buhay ko ay puno ng mga kasinungalingan at walang saysay na luho. Dito, sa bahay na ito, kahit nagsimula tayo sa putik at pasakit, dito ko nahanap ang tunay na ako. Dito ko nahanap ang lalaking hindi ako binitiwan kahit tinataboy ko siya. I'm staying because I want to, not because I have to. Mahal kita, Juancho. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila bago mabilis na hinila ni Juancho si Marian para sa isang mahigpit na yakap. Ang init ng kanilang mga katawan ay tila nagbubuo sa mga pusong matagal na nagkawatak-watak. Walang marangyang dekorasyon, walang maraming tao. Isang linggo pagkatapos nyon, isang simpleng kasal sa lumang simbahan ang naganap. Sa harap ng Diyos at ng kanilang mga mahal sa buhay, nangako silang magsasama, hindi bilang amo at alila, kundi bilang magkatuwang sa habang buhay. Lumipas ang ilang buwan ng payapang pagsasama. Isang umaga, habang nag-aayos si Maria ng mga bagong tanim na rosas sa hardin, bigla siyang nakaramdam ng isang matinding pag-ikot ng paligid. Ang mundo ay tila gumewang sa kanyang paningin at ang kanyang sikmura ay biglang nag-alsa. Napakapit siya sa posteng kahoy upang hindi tuluyang matumba. Mula sa pintuan ng mansyon, nakita siya ni Nanay Rosa. Ang matanda ay hindi nagmadali. Sa halip ay isang malapad at makahulugang ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Ang bawat hakbang ng mayordoma, palapit sa kanya, ay tila may dalang mensahe ng isang bagong simula, isang bagong buhay na nabuo mula sa mga abo ng kanilang nakaraan. 2 taon ang mabilis na lumipas, na tila isang mahabing panaginip na dumaan sa pagsubok ng apoy at bagyo, bago tuluyang nagising sa isang payapang umaga. Ang bawat lamat sa pader ng mansyon ay tila naglaho na, napalitan ng mga makukulay na larawan ng isang pamilyang binuo hindi ng dugo o kontrata, kundi ng wagas na pag-unawa. Sa loob ng isang malamig at kulob na silid na pinalilibutan ng mga rehas na bakal, nakaupo si Marian sa tapat ng isang makapal na salamin. Sa kabilang panig, naroon si Doña Carmen. Wala na ang kinang ng mga mamahaling alahas sa leeg nito. Wala na ang kapal ng makeup na nagtatago sa kanyang tunay na kulay. Ang tanging natira ay isang matandang babaeng tuyot ang balat. Malalim ang mga mata at bakas ang matinding pangungulila sa bawat hininga. Bakit ka pa pumunta rito? Tanong ni Carmen. Ang boses ay paos at wala ng talim. Para ba panoorin akong mabulok sa lugar na ito? Para ba ipagmalaki na nanalo ka? Tinitigan siya ni Marian ng matagal. Sa loob ng kanyang dibdib, wala na siyang naramdamang galit. Wala na ang nakakapasong puot na dati ay sumasakal sa kanya tuwing gabi. Sa halip, isang malalim na buntong hininga ang kanyang pinakawalan. Pumunta ako rito dahil gusto ko nang itapon ang huling piraso ng kadiliman na iniwan mo sa puso ko, tita. Mahinahon ang tinig ni Marian.
puno ng kasiguruhan. Pinatawad na kita. Hindi dahil karapat-dapat ka sa kapatawaran, kundi dahil karapat-dapat ang puso ko sa kapayapaan. Ayaw ko nang mabuhay na may dalang bigat ng nakaraan tuwing titingnan ko ang asawa at ang anak ko. Tumalikod si Marian ng walang pag-aalinlangan. Ang bawat tunog ng kanyang sapatos sa sementadong sahig ng kulungan ay tila pagputol sa huling tanikala ng kanyang pagiging biktima. Ang matinding sikat ng araw sa labas ng gusali ay mabilis na yumakap sa kanya. Tila binubura ang huling bahid ng amoy ng luma at madilim na selda. Nabalik lamang ang kanyang diwa nang marinig niya ang masayang tawa ng isang bata mula sa loob ng kanilang sasakyan. Doon, nakita niya si Juancho, karga ang kanilang isang taong gulang na anak na lalaki. Sa tabi nila ay ang kanyang ama, na ngayoy malakas na at punong-puno ng sigla habang nakikipaglaro sa kanyang apo. Ang mansyong dati ay kulungan ni Marian ay isa ng ngayong tunay na tahanan. Isang lugar kung saan ang bawat sulok ay saksi sa kanilang paghilom. Sa bawat haplos ni Juancho sa kanyang balikat at sa bawat halik ng kanyang anak sa kanyang pisngi, napatunayan ni Marian ang isang mahahalagang aral. Ang tunay na yaman ng isang babae ay hindi nasusukat sa ningning ng kanyang mga hiyas o sa lawak ng kanyang ari-arian. Ang tunay na lakas ay matatagpuan sa kakayahang bumangon mula sa putik, sa tapang na piliin ang pag-ibig sa gitna ng paghihiganti at sa kapangyarihan ng kapatawarang nagpapalaya sa kaluluwa. Ang pag-ibig na dumaan sa matinding pagsubok, kung mananatiling tapat at matatag, ay mas tumitibay pa kaysa sa anumang bakal. Ang kanilang kwento ay hindi lamang tungkol sa isang prinsesang naging alila, kundi tungkol sa isang babaeng nahanap ang kanyang tunay na trono sa loob ng isang pamilyang binuo ng katapatan at sakripisyo.